Since wala akong hawak na stock ngayon, naibenta ko na kahapon. So, screen muna ng stocks. So, first things first, clean up muna doon sa ating watch list noong nakaraan. So, eto. So, remove. We have MRC. Remove na din. At confirm na yung candle, no? Sa weekly time frame na nag-close na siya below sa Alma line. So, remove. PNB. Ganon din. Wala na sa setup. Tapos RLC. Okay pa naman pero ang baba ng volume. So let us skip lang siguro si RLC. Welcon nasa baba na rin. Remove. Then all stocks lang tayo. Sort by volume. Nahin natin pinakamalaki. May pinakamalaking volume. ICT. Laking volume ha. So let's begin. Grabe akyat nitong si ICT oh. I remember sa isa kong portfolio, nakapag-entry ako nito, nasa 100 plus pa lang to. Sus, grabe ang inakyat na ito. Anyway. So, let's continue. Okay, that's it. Hanggang XLM lang tayo, no? Dahil below 1 million na yung 7-Eleven. So, balikan natin lahat ng mga nasa watchlist natin. So, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, reviewin natin isa-isa. Ito. Okay, may risk na 5%. Medyo mataas na to. Maganda yung volume nung nakaraang linggo. CCI, malapit na mag-cross. May rejection na rin sa taas. May resistance. Okay.
price above sa Alma line. Costco, mayroong 2%. Malaki yung volume this week. Okay. Nag-cross na sa Alma line ang price. Malapit na mag-cross ang CCI. Malaki ang volume. Napakababa ng risk. Pwede nating ilagay yung ating risk dito. Pwede nating dito ilagay. Diyan. Yung ating cut points. Pag bumaba dyan, pwede natin ibenta. So, pwede ko nang bilhin ito. Para meron tayong hawak. Anticipation lang. Dahil magko-cross na. So, dito tayo. So, hanapin natin yung Costco. Uy, Nasdaq to ah. Papunta sa Nasdaq. Dito lang tayo sa Philippines. Okay. So virtual pala tayo, virtual. Saan nagpupunta eh. Yan. Hanggang 8,000 lang tayo guys. Yan. Entry natin. Okay, may hawak na tayo. Tapos sa PL trades natin, hindi natin na-enter yung ating trade nung nakaraan. So balik tayo rito. SMPH. So hindi maganda yung structure. Masyadong maliit yung volume. Kailang yan. RLC. Okay, hindi malaman kung nasaan yung ano natin na ito. Okay, nasa 5%. Ayoko mag-gamble dito. MAC. Mayroong 3%. Maliit lang yung volume. Wala pang average. GMA 7. Maganda yung volume nakaraan. Above average. May rejection. Nandito yung resistance. Mayroong 8%. Okay. Malapit na mag-cross. Price above Alma line. 3% yung risk. Pwede to. Pwede nating i-trade ito. GMA 7. Entry. Hanggang 8,000 lang. Okay. Entry. Yan. PL trades. Okay, entries tayo. Record entry. Close na. Okay, MRC. Or hawak ba natin yung MRC? Teka lang. No. Close, yes. MRC, wala tayong hawak eh, no? Okay, so wala tayong hawak. So ano to? Okay, dito tayo sa virtual trading. Yan. So hawak natin yung MRC ito. So tingnan natin yung record natin na ibenta natin to. Order history, MRC, kailan natin binenta? Kahapon 21. Sa halagang 1 peso. Okay, halagang 1 peso. Add record.
Manual, close lang. So, we have MRC. Shares, ilang shares ba? Meron tayo 900. So, 900 shares. Okay, entry natin. No, it should be an exit price, right? Add new entry, close. Okay, add new entry, close. Ano ba to? Yes. Sell dapat to. Sell. Ayan, sold. Sold, ganun pala pag enter. Shares is, meron tayong hawak na 9,000. Binenta natin sa halagang piso. Kailan natin binenta? Kahapon 21. Okay. 840.56 daw yung ating $840. 8964 records. Okay, 840.56 daw. Tama, parehas. Okay. Add lang natin trades. Reason for selling. Wala. Not able to follow the daily time frame. Exit. So, neutral lang naman yung ano natin dyan. Wala na tayong feelings masyado dito sa market. So, meron tayong 2.1% na loss sa ating portfolio. Trade performance. Okay. Nag-rock bottom tayo September 11, negative 6. Ngayon, umakyat ng konti. Win rate natin, 25%. Sa 4 na trade, 3 talo, 1 panalo. Okay. Let's see kung ano mangyari sa 30 trades natin. Okay guys, thank you for watching. Tingnan natin kung ano mangyayari sa mga na-trade natin ngayon or yung mga stocks na binilhan natin ng shares.